So yan ang resulta ng ating kulang pa yung ating effort, pero dapat everyday na ginagawa natin to sa ating larangan. Actually, meron pa akong ibang gustong pasukin ng negosyo eh. Gusto ko lang magtuloy-tuloy muna, kita ko rito enough na mabayaran ko yung mga bayarin ko. Napakarami kong bayarin dito, especially yung motor. Ilang taon yun? 40 payments of 3,000, nakailang payments pa lang ako. Itong motor na to. Sa battery, 40 payments yon ng 3,300. Tapos sa 2,200 naman sa motor din, yung pinambili ko. 25,000 yon sa BPI. Ang layo pa no, nasa 20K. Tawag nito. Nasa 20K yung yung ang tawag nun, 20K pa ang natitira sa 30,000 pala. Sa 30,000 sa BPI, 20K pa ang natitira. Yung kada hulog ko ng tuto, ang liit lang na nababawas. So marami-rami pa yon kasi 18 months naman yon. So yung mga hulugan ko. Marami ang gusto kong pasukin ngayon yung online keme-keme. Pre, awas ako na. Okay. Yung online keme-keme. Kasi marami nakita kong masenso sa ganyan. Hindi yung basta lang online seller, basta anything online. Yung pag-aaralan ko ngayon. Gusto ko lang, ayoko lang natatay na anong tawag sa ganun, natatay nadi-distract ako pag uwi. Ang most distraction ko, distraction ko is yung maglinis ng bahay. Pag uwi ako, dapat malinis yung bahay para klaro yung utak ko, di ba? So wala naman kaming kasambahay. Si Mrs., si teacher natuturo din. Pag uwi yan, pagod na yun. Minsan natutulog nga walang kain yan. Tulad kagabi, sinusubuhan ko pa yan ng pinagluto kong hapunan habang nagtitiklop ng damit. Anyways, kaya kailangan lang mabilis ang kilos. Meron akong, ganda na ito, laki na ito Ano to? Pwede kaya akong pasukin to? Hindi ako mahilig sa mga ganyang malalaking construction kasi utang yung mga yan masyadong paabot sa milyon ng utang yan pag ganyan. Danas na namin yan. Ilang taon na rin kami sa construction? Ako matagal na akong nag-escort tsaka nagsarili. Before sa Coco Lumber. So pag malaking kumpanya mga ganyan, utang talaga yan. Iwali sana kung umabot ng milyon yung utang sa mababayaran. Yung iba dyan, nagloloko yung engineer, yung kumpanya nagsasara, nagbabankrupt, tapos corporation pa, wala kang mahabol. So sipi mo milyon, papawalan mo lang ng ganon. Yung battery nga na halagang pinabalik-balikan ko pa, milyon pa. Isa pa, babalikan ko rin kay John yung gulong ko, nasa kanya yung gulong ko sa harap. Ano nangyari kaya kay Jonathan? Ay, tama ba yung daan ko? Tama. Balik muna ako dun sa Robinson. Open pipe yan, bawal yan
Sa tingin ko naka-regen to kahit papaano. Tinipid lang ni JP yung regen para wag daw mag-overcharge yung battery. Pero ramdam ko yung regen niya eh. Pag yung matulin ako, halimbawa, bibirahin ko ng ganyan, tapos babalik ko yung battery, yung resilinyador. Yun yung regen niya. Tapos umaandar pa yan, bira. Stop. Stop na ang resilinyador, sumandar siya magsa. Yun yung regen niya. Kasi kapag mahaba yung ganun ko, matulin yung andar ko, panay ganun lang ako, ang tipid ko sa battery. Ayan tipid ko sa battery pag ganyan. Lipat ako sa kabila mamaya. Ay, ito na pala, lilipat ako sa kabilang site. Nagta-traffic pa, wala. May police pero hindi nagta-traffic. Ano oras na ba? Maaga pa eh. 7 pala. 7 na. Grabe yung preno ng BMW 1250 na inupuan ko lang hindi ko pinaandar. Dalawa yung disc brake sa harap, disc brake sa harap, dalawa kaliwat kanan. Isa sa likod ng disc brake. Pero per disc brake, 4-pot caliper. Yung caliper niya, yung preno. Lakas, di ba? Ganun ba namang kabilis, kabigat ng motor eh. Sure ka na maganda yung stopping power mo na nun. Sabagay sa yung dos na ito, yung adjustment ng dos na ito, ano siya, chill ride siya, pang chill ride siya. Yung katulad niya, chill lang, di ba? So, exactly kung anong sinabi ko kay JP, ganun ginawa niya. Kaya lang kasi nanibago ako dun sa adjustment nung nakabotol pa ako, na lahat, todo, halos, 1, 2, 3. Kaya tuwan-tuwa ako lang. Sabi ko, 1 pa lang yan Nilipad na.
So kahit naka number 3 ako doon, alalay pa rin kasi nga baka birahin ko yung silinyador tapos pumabante rin siya, di salpukan kami dalawa. So, ganito mga traffic congested na lugar, dos lang tayo para hindi malakas masyado sipa. So ganyan talaga dito sa ganitong negosyo, lalakasihin na. Kaya kung gusto mong lagi ka dapat nagse-sales. Ako kasi pag lagi ako nagse-sales, lalo na pag nakabike init ang ulo ko pag umuwi ako kasi si teacher bawal din hindi rin siya pala linis. Ang talagang forte niya magligpit, maglaba, walis, dilig, ganyan. Pagdating sa pagkain, wala na siyang energy and hilig and kakayanan. Sinaing na, nasusunugan pa yun. So talaga hanggang laba lang siya. Sabi ko nga talaga siya magjowa pa kami Kakain kami naman, manonood kami ng sine, kakain kami sa ng pizza, yung buy one take one. Natanong ko siya, hindi ko makalimutan yun kasi very eventful yung yung question ko na yun Sabi ko sa buhay ko bilang binata na kasi sabi ko ito gusto ko na tong babae na to, madaldal. Kasi ako tahimik ako para contrast ba kami. Saka palaaway. So sabihin ako hindi ako palaaway. Pag may hindi ako aawayin, siya na lang mang-aaway. Dahil gusto ko na to. Kaya tinanong ko na siya, ini-imagine ko na to pag ito na pangasawa ko. Sabi ko gano'n, ikaw ba marunong ka ba magluto? Kasi kakain na kami nun Tinanong ko siya, sabi hindi. Sabi ko patay. Nakita niya yung reaction. Hindi ako nagsabi yung patay Nakita lang niya yung reaction ko. Sabi niya, ba't ako magluluto Pwede naman kumain sa labas. Sabi ko, araw-araw? Oo, order sa Jollibee. Jollibee araw-araw, umagahan, tanghalian, hapunan, araw-araw. May trabaho naman ako. Pinasagot niya sa akin. Jollibee, at that time manonood kami ng sine. Kakain kami sa Pizza Hut, yung buy one take one. Kakain kami noon doon na mismo sa store. Tapos manonood na kami ng sine. Hindi ko makalimutan yun. Siya nakalimutan yan ako, hindi ko makalimutan yun. Kaya every time na merong kailangan magluto, ganyan, tapos hindi siya nagluto, yun yung laging bumabalik sa utak ko. Yung tinanong ko sa kanya nung binata pa ako, nung dalaga pa siya, na yun ang ini-imagine niya na pagkakain hindi mag-order na lang. Sabi ko, wow, o-order. Kaya yun, pag nagsisales ako araw-araw, lalo na nakabike pa ako nun nakabike ako nun, sales ako araw-araw. Umuwi ako, init ang ulo ko. Kasi ako pa magluluto, ako pa magpakain ng aso. Dati nga, araw-araw nagpapaligo ng aso, talagang ubos oras ko. Pakain ng aso, magwalis. Kaya yung pagwawalis ko sa labas, sa harap ng bahay, ginagamitan ko yun ng car wash para mabilis. Na sinisita niya naman. Bakit niya sinisita? Kasi pag hindi ko yung ginawa, walang gagawa. Pag kinarwas ko yan, bukod sa kuha ng ihi, may ihi kasi yung aso. Kuha ng ihi ng aso, kuha na yung dahon at alikabok. Yung alikabok na yan, hindi mo masyado makukuha yan sa walis tingting. Sa semento. Kaya car wash ginagamit ko. Mabilis lang naman, mga 2 minuto lang. 2-3 minuto, sandali lang ng car wash. Yung ginhawa naman na makikita ang malinis ang bahay mo sulit na doon sa nagastos mong tubig at kuryente.
Ang malakas talaga sa amin sa kuryente yung plancha niya araw-araw at yung laba araw-araw. Yung washing machine namin 9 kilograms malaki yun eh. Yun. Siyempre electric fan and then paminsan-minsan nag-aircon ganyan. Yung rep, yan malakas. Kaya yung rep kasi namin non-frost. Ang non-frost kapag yellow na o may tendency ng mag-yellow, nag-heater. O isipin mo nagmotor ka na ng pump ng tapos mag-heater ka pa. Dire-diretso heater malakas kuryente yun. Nag-pump ka na ng motor, ka pa. Kuryente ka pa. Kaya malakas ang non-frost. Yung rep namin, bumili ako ng gadget na timer. Kako, kapag yung time na feeling ko na walang nagbubukas, i-off ko siya. So twice in 24 hours nag-off yan. Madaling araw tsaka hapon. Kaya matipid. Kaya in principle nakatipid siya.